Bakit ang mga babae kailangan laging mamili kung pamilya o pangarap? Why is it this society expect too much from us? Parang hindi fair, di ba? Ito, share ko lang ha. Alam nyo ba na kapag nakakakita ako ng mga successful woman entrepreneurs, napapawaw talaga ako. Nagagalingan ako. Naaangasan talaga ako. Well, alam ko naman kasi na tayong mga babae, mataas ang tolerance natin sa pain. Yung endurance natin on how we deal in life. So balik tayo kapag nakakakita ako ng mga very successful woman entrepreneurs, napapawaw talaga ako. Kasi alam ko kung ano ang emosyon ng isang babae. Yun ang pinakakalaban natin bilang woman entrepreneurs. First, we have different phases of our menstruation cycle. These things had a big impact sa ating emotions. The menstruation phase, the follicular phase, the ovulation phase, and lastly, the luteal phase. Sa ayaw man natin o sa gusto, it really affects our emotions on how we think, on how we deal in life. Tayong mga babae, emotional talaga. I mean, most of us. Sa mga hindi, congrats. Mabuti pa kayo. Tapos sa mga babae, ang laki ng expectations ng mga tao. Siyempre, they expect us to pantayan yung mga nagagawa ng mga kalalakihan. Lalong-lalo na sa negosyo, at the same time sa trabaho. And then sa family side, if you're a mom, they expect you to be a full-time na mag-alaga sa mga anak, sa asawa. Gumawa ng mga gawaing bahay, magluto, mag-alaga, maglinis. Lahat na. They expect us to be jack of all trades. Tapos tayong mga babae, napaka-emotional talaga natin. So hands up talaga ako sa mga successful na mga woman. Successful na mga babae sa lahat ng larangan. Sa pagninegosyo, sa trabaho, sa career, sa entertainment, sa modeling, sa lahat. Lalong-lalo na sa mga nanay at asawa. Napakagaling ng mga babae. Kasi lahat yan, kaya nilang kontrolin. Let's normalize empowering women. So, kaya natin yan regardless on what we feel. Girl, kaya mo yan. Girl power. Itaas ang bandera ng ating mga kababaihan. We got you, girl. We love you.